Hello everyone! Welcome again to my new content at this time ulit magtatagalog ako because it will be an informative content yung gagawin natin. And by the way, thank you for the sponsor, Alaska. Thank you sa nagbigay nito from Anchorage, Alaska, USA. Ma'am Helen, thank you very much if you're watching this video. Thank you very much. Until now, it's here. So, last time, if nakanood kayo ng aking video, ang video natin, nag-explain tayo regarding yung difference between a vlog at content creation. So, hindi ko na uulitin yon. Balikan nyo na lang yung ang video ko sa pinagkaiba ng vlog at content creation. Pero sa ngayong araw, yung pag-uusapan natin yung origin ng tinatawag na vlog. Ano ba yung vlog? Saan nanggaling o saan nagsimula yung vlog? Nung meron akong copy dito. Kasi baka makalimutan ko. So yung vlog, bago siya naging vlog, dumaan yung tricycle, bago siya nag-vlog, nagsimula ang lahat-lahat na ito sa diary. Balikan natin yung vlog nung gawa ko ng content regarding ng difference ng vlog at content creation. Yung vlog ulit is update ng daily lives natin. Yung ginagawa natin araw-araw. Yan yung tinatawag na vlog. Pero something entertaining at informative, yun yung content creation. Then meaning yung vlog may be part of content creation but not the content creation be part of vlog. Kasi yung vlog is update ng araw-araw na ginagawa ninyo. Okay? It's not for entertainment only, because if we are using entertainment na at saka informative, that's content creation na. Kasi ulit, ang vlog is updates ng mga pangyayari sa ating mga buhay-buhay sa family or ano ba yan. So, balikan natin yung pinagsimula nito lahat-lahat. And it started with diary. By the way, natutunan ko pala yung diary nagsimula second half ng 2nd century after death. Second half ng 2nd century. So, hindi ko na ibibigay. I-google nyo na lang yan kasi baka humaba yung video natin. So, nagsimula ito lahat sa diary. Diba sa diary, nagsusulat ka ng iyong mga nangyayari sa iyong buhay. Sinusulat mo dyan yung sinong crush mo. Oh, nakita ko yung crush ko, ganito, ganyan. Ang gwapo niya, ang ganda niya, ganito, ganyan. Diba yan yung ginagawa natin sa diary. Sa ibang nakatry ng diary. I don't know if iba nakatry. Hindi ako nakatry ng diary. Pero may idea ako sa diary kasi yung mga cousin ko nagda-diary. Nababasa ko kasi naiiwan nila yun sa mesa. Ako naman medyo chismoso ako noon. So, binabasa ko yung mga diary nila. And that time, gumagawa tayo ng diary for private. Yung para sa atin lang yung binabasa, yung diary usually. Usually yung mga diary noon, mababasa na lang ng mga kamag-anak nila nung namatay na yung may-ari ng diary. Pero yung diary, yan yung ginagamit natin noon to update o to have an article ng ating buhay pang-araw-araw. Sunod yun, nung actually yung internet dumating sa mundo January 1, 1983 to be exact. January 1, 1983. So meaning, every January 1, hindi lang tayo nagse-celebrate ng New Year, kundi nagse-celebrate din tayo ng birth ng internet. Yun, yung nalaman ko. At saka, that year, ang gumagamit lang ng internet is mostly companies lang. No? So nalaman ko na parang gumagamit na yung mga bahay-bahay, noon alam ko is dial-up pa yung internet at sobrang baba pa ng speed. Pero kayang-kaya na yon noon kasi maliliit lang ang mga kailangan ng internet connection. At mostly, offices lang yung may internet.
pero hindi lahat ng office merong internet. May landline pero walang internet lahat. Iba lang. But on the time, like I think 80s to 90s, especially 90s I think, doon ay may time yung mga dial-up na umabot na sa mga bahay-bahay. And sobrang mahal pa noon. Hindi pa afford ng lahat yung internet. So kaya, kakaunti lang yung may mga internet. Pero by 90s and up, ako 1990 baby ako. 1990 talaga. 1990 baby. On that flow of the year, 90s and above, patungo na tayo sa internet era. Yung lumabas na yung I don't know if nakita yung MSN MSN ba yun? Chat bot or chat something, and yung si Yahoo may chat yun. Noon nakatry ako noon. Chat lang gamit ng Yahoo. Marami din ako na friends. And I don't know if naalala din ako ni Kim Chu, nakachat ko noon si Kim Chu. At marami pang ibang tao doon sa Yahoo yun eh. Naalala ko Yahoo yun. By 1994, dito na lumabas yung mga blog, BLOG. Ang blogging, nangyayari na ito through internet sa blogging website. Nakalimutan ko lang kung ano yung na-research ko na blogging website noon, 1994, nag-start. Pero doon, yung year na yan, 1994, nag-start yung blogging. So, dyan na ginagawa yung kanilang daily life and update yan sa website, sinesend nila sa website, and then mababasa ng ibang taong may internet connection pero kakaunti yung nakakakita. And then by year 2000, doon na pumasok ang video blogging or vlog na alam na natin ngayon is vlog. Video blogging noon at nag-shortcut kasi millennial, naging vlog na lang. So, daily update pa rin ng buhay natin pero in video form na. At mas simple as that na lang yung ginagawa kasi hindi ka na magta-type, magsasalita ka na lang. Magsasalita ka na lang. So noon, if we go back, yung blog is ginagawa to update or to make an article of yourself, yung ginagawa mo daily, and it's on private. Nung pumasok yung blog, it makes publicly na yon kasi nasa website na, pero not accessible to all. Pero sa ngayon, it's vlogging, accessible na sa lahat-lahat. Kasi everywhere you go, meron ng internet, kahit doon sa mga bundok, meron na silang mga piso wifi na yan. At ang Starlink na ito, pag merong may kaya-kaya, makaka-Starlink na din doon sa mga bundok o sa mga areang walang internet signal. So, yun, yung vlogging nagsimula year 2000. So, ngayon, alam na natin yung mga vlog na ginagawa ng tao, yan yung update. So, pinagsimulan is diary. Doon lahat-lahat nagsimula yan. Parang nag-upgrade siya from diary to blog and then vlog. So, ngayon, at least, may natutunan kayo. That's based on my research, not based on other people. Pero, if may correction kayo, i-correct nyo lang ako. Okay? Pero yan, based on my research. Nag-research talaga ako. Kasi, gusto ko din malaman kung saan nagsimula yung vlog. So, from diary to blog, and then to vlog or video blog. So, hopefully, may natutunan kayo ngayon. And please do share this video. Baka may matutunan din ng lahat-lahat na yun pala yung pinagsimulan ng vlog. Ang ganda, no? Ang galing. Mula sa papel, patungo sa isang website lang, at naging social media na, at lahat alam ng buhay nyo. So kaya mag-ingat sa ginagawang vlog ninyo. Much better na gumawa lang kayo ng content na it could make a positive effect sa lahat at enjoyable. Masaya. Mas magandang yung masaya. Masaya at inspiration
mayroong inspiration kang makukuha sa isang video. Kasi not only that we are content creators, we are also ang tinatawag nilang ano bang tawag nun? Kalimutan ko. We inspire others. So we inspire others through good things, not on bad things. So please do inspire others using good things. So hope to see you again on my next content.